Hello guys, so ayan samahan niyo ako mananghalian ngayon. So yung ulam namin ngayon isda, nagpaisda yung aming mayora dahil siguro nagsawa na rin siya kakamanok, araw-araw manok, karne. Tapos yung pagkarne pa naman, yung karne dito, hindi kasi sila hindi masyado nag-uulam yung amo ko ng mga baka. Ang lagi niyang inuulam is yung pag nagkakarne man sila, yun yung yung karop, karop ang tawag dito sa Arab. Yung kambing nila dito, hindi katulad ng kambing sa atin. Yun, yung kambing dito malansay, sobrang lansa talaga. As in, hindi mo talaga kayang kainin kasi, depende siguro, depende kasi may iba naman, may ibang tao naman kumakain, yung hindi Arabo. Yung katulad ng, may mga kakilala naman ako dito na Pilipina, kumakain naman sila. Pero ewan ko bakit, ewan ko, hindi ko alam, pero marami din ako mga kasamahan dito na hindi talaga kumakain ng kambing nila dito kasi yun nga, yung malansa, maano mo talaga, malalasaan mo talaga yung lansa. Didikit talaga sa lalamunan mo yung lansa ng karne. Kahit luto pa siya, nandun talaga yung lansa. So, yun. Kaya lagi din kaming tiis sa manok, ganyan. Tapos, yan yung amo namin. Magpapaisda lang naman to. Isang beses, sa isang buwan, isang beses lang siya magpaisda. So, katulad ngayon, nagpaisda siya. Nagsawa din. Nagsawa siya sa manok. So, nagpaisda siya. So, yan. Siyempre, pag isda yung ulam, hindi pwedeng walang partner. So, makita yun yan sa plato ko na may may puting sibuyas, tapos tawag nito pipino, yan pipino tapos ginger. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog or sa Bisaya yung ginger. Pero dito kasi sa Arab, ginger yung tawag niyan. Ginger yung tawag kaya yan. Yun yung pinaka the best partner pag isda yung ulam kasi yung ginger may pampagana siya pampagana ng kain. Mapait kasi siya, may pagkapakla siya, pero masarap siya. Masarap talaga siya i-partner. Lalo na pag isda yung ulam, masarap talaga siya i-partner. Then yung puting sibuyas, yan. Um, Inano ko lang yan siya, binabad ko lang yan sa suka, paminta, asin, lemon, maraming lemon para as in masarap talaga siya. Then tubig, konting tubig. So ibababad ko lang siya ng isang oras. So para yung lasa, yung asim, yung alat, yung suka, mag-absorb talaga dun sa sibuyas. Masarap naman siya. Yun yung talagang partner dito pag once na isda yung ulam. Yun yung partner. Kaya naghahanap ako. Minsan, gustong-gusto kong kumain ng mga gulay. Wala naman kami makitang gulay dito. Wala kami, lalo na yung mga gulay na, syempre tayo mga Pilipino, syempre tayo mga Pilipino, sanay tayo sa gulay. Gusto natin laging may gulay, pero yung mga daon-daon, yung katulad ng mga kangkong, mga talbos ng kamote, alugbati, malunggay. Kaso lang, ang hirap hanapin yan dito. Makabili ka man yung okra, yan. Okra, minsan mo lang makikita sa market yan. So, minsan ka lang, pag once na nakalabas ako, ganyan, or magpapadala ako, tsaka lang ako nakakabili ng okra. Minsan, wala pa talaga, hindi mo matimingan talaga na may okra sa market. Kasi, ang hirap na talaga hanapin. Yung naman, malunggay, hindi mo rin nakita sa market yung malunggay. Yun pa naman yung masarap. Pag yun, gusto mong magtinola yan. Ang sarap din niya ilagay sa tinola yung malunggay. So, mahirap. Ang talaga, hinahanap pa naman ng katawan ko is yung mga gulay talaga. Kasi, syempre, nasanay ako sa puro gulay lang yung kinakain ko na sa Pinas. So, nasanay ako na puro gulay. Naghahanap talaga yung katawan ko ng gulay. And, wala ka namang, may mga gulay naman dito yung carrots, patatas, mga kalabasa. Ang masarap pa naman isabaw is yung mga dahon-dahon talaga, diba? So, yan. Yun yung mga, ko nga yung nagbakasyon ako, as in, hindi talaga ako kumain ng karne. Puro gulay lang talaga yung mga binibili ko. Puro gulay lang yung inuulam ko. Gulay, itlog, mga ganyan. Pero karne, parang hindi ko maalala kung nag-ulam ba ako ng karne nung nagbakasyon ako. Kaya, yun. Kaya pag nagbabakasyon talaga ako, puro gulay yung kinakain ko. Kasi pagbalik ko na naman dito sa abroad, puro puro manok mo naman yung kakainin. Manok, itlog, ganun. Siyempre, pagkatapos namin kumain, yan, magtrabaho na ulit. Yung amo namin nagpaluto dahil ibibigay na naman niya sa kapitbahay niya. Ganyan lagi yung amo namin pag may mga party dito, yan, nagpapaluto yan, pamimigay. Dalawang bahay yung bibigyan niya ngayong araw na to. So, yan. So, yun pala yung ginawa ko ay ano ba yan? Sambusa ba yan dito o basbusa? Basbusa yan dito. Yung
anong tawag nito, hindi ko alam kung anong tawag dito sa wrapper na yan. Nilagyan ko lang yan ng ano. Masarap din to siya. Parang gusto ko nga rin tong gawin pag kunwari may party sa Pinas. Parang gusto ko din siyang gawin. Masarap to lagyan ng ano, lagyan ng cheese sa loob. Yan yung mozzarella. Yan, masarap siya ilagay dyan. Tapos i-roll mo lang siya ng pahaba. So yun palang kulay green na makikita nyo ay ano yan. Nakalimutan ko na naman. Hindi ko alam anong tawag yan. Seeds yan. Seeds ng sesame seeds. Pero may jatter pala, jatter. So jatter yan sa mga OFW yan. OFW ng ng Arab country yan. Alam nila yan yung kung ano yan, jatter, kung ano yung jatter na yan, alam nila yan. So yan, mga OFW na nagtrabaho lang sa Arab country ang nakaka-relate kung anong jatter yan. So yan, pagtapos ko nun, naggayat na ako ng manok dito dahil gagawa din ako ng chicken sandwich. So yan, naggayat ako ng manok na pa-square. Gigisa ko yan mamaya. Ayan, naglagay na rin ako ng mantika. Lagay na rin yung sibuyas. Ayan na naman yung aking kawali na pagkaputi-puti. Yun ulit yung ginamit ko dahil nagmamaktol na yung kusinero dyan. Pag gagamitin ko pa yung bago. Ayaw niya kasi paggamit yung bago kasi bago nga daw. So, ayan, luma yung ginagamit ko. So, syempre, nalagay na rin natin yung kamatis. Tapos, naglagay na rin ako ng baharat. Yung baharat na yan ay, hindi ko alam kung ingredients pala. Ay, hindi, spices pala yan. Yun, kurkum, turmeric powder, bell pepper, pamintang itim, tapos asin, fish masala, yan. So, yan, sinunod ko na rin yung manok. Tapos, nilagyan ko rin siya ng yogurt. So, ayan, tapos na. So, ayan, yung patata, hindi ko na na-videohan yung patata.